ni Lord sa umagang ito. Kapatid, naranasan mo na ba na nakiusap ka sa isang tao na tulungan ka, pero hindi mo ito, hindi mo nakamit yung tulong na ito? Ano yung nagiging reaction mo? Ano yung naging tugon mo? Nadismaya. Okay. Pag nadismaya ka, anong normally na ginagawa mo? Nalulungkot. And after mo nalulungkot, next time na kailangan mo ng tulong, lalapit ka pa ba sa kanya? Hindi na. Kasi na-discourage ka. Diba? Ang topic natin for today, ang title po ng message natin sa umagang ito ay Persevere in Prayer. Lalo-lalo na po this week, this week po, meron tayong prayer and fasting. Kaming mga leaders po, meron lahat kayo, I'm sure, nagkaroon ng prayer request. Di po ba? Lahat kaming mga leaders ay nagpi-pray and fasting sa lahat ng mga dinudulog nyo sa Panginoon. And kaya ang title ng topic natin for today is Persevere in Prayer. So ano bang ibig sabihin ng persevere? Ang ibig daw sabihin ng persevere is continue in a course of action even in the face of difficulty or with little or no indications of success. Kahit wala ka nakakita na merong success, ikaw ay magpapatuloy. Yan yung persevere, pagtsatsaga. Okay? Ibig sabihin, magpatuloy kahit na nahihirapan ka na. Amen? Pero, ang karamihan sa atin at ang tendency ay gumigive up kapag tayo ay nagdasal at hindi sinagot ang ating panalangin. Tama? Normal yan na nangyayari sa atin. Kanina diba, yung introduction ko, pag humingi ka ng tulong, tapos hindi nasagot ang tulong mo, na-discourage ka na. Hindi ka na humihingi ulit ng tulong. Ganyan din po ba tayo manalangin? Na kapag hindi sinagot ng Panginoon ang pagdadasal, ang dinadasal natin, o yung hinihiling natin sa Kanya, tumitigil na tayo sa pagdasal. Okay? Now, ito yung masasabi ko sa inyo mga kapatid. Never give up on prayer. Sino dito ang nagdasal na hindi nasagot? Taas ng kamay. Si John nasagot ang panalangin niya, hindi nagtaas ng kamay. Sino dito ang nagdasal tapos meron siyang dasal na hindi nasagot ang kanyang dasal? Hindi pa. Hindi pa nasasagot. Si Ate Lynn, ako. Pwede niyo ba itaas lahat ng kamay niyo? Kumamin po tayo. Meron tayong mga dasal na hindi sinagot ng Diyos. Amen? Hindi pa. Pero meron hindi talaga sinagot ng Diyos. Okay? Kaya, ang realidad po, sa totoo lang, pag hindi nasagot ang mga panalangin natin, kaya na sinasabi ko, nadi-discourage po tayo. Okay? Nag-stop tayong magdasal. Normal talaga yun na nangyayari. Kapatid, I have a good news for you. Today, matututunan natin na hindi tayo dapat huminto sa panalangin. Okay? Instead, keep praying. Keep and praying. So sa araw na ito, matutunan natin dito sa topic na ito na persevere in prayer, meaning, ang meaning nito, huwag tayong huminto. Di po ba? Huwag tayong huminto. Kaya sabihin mga saratabi mo, huwag kang huminto sa pagdasal. Amen.
Ang word for today na ating pagbubulay-bulayan ay mababasa natin sa Luke chapter 11 verse 9 to 10. Ang sabi sa salita ng Panginoon, sabay-sabay niyo pong sabihin. Sabi ko sa inyo, humili kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Bumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. So, historical background muna tayo dito, ano? So, ang book or aklat na Luke or Lucas sa Tagalog, sinulat po ito ni, of course, ni Luke. Okay? Hindi po siya kasama sa 12 disciples. And he is a doctor. Doktor po siya. Siya po yung companion ni Paul na nagta-travel. Okay? Sa mga mission ni Paul, kasama po si Luke. At si Luke din po ang sumulat ng Book of Acts. Okay? Kung mapapansin niyo po, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Okay? So, lagi po namin sinasabi dito, if you start reading the Bible, mag-start ka po sa John. Okay? John. And then, punta ka sa Matthew, Mark, Luke, and then Acts. Kasi, ang Luke, karugtong po niyan yung Acts. Kasi siya po yung sumulat niyan. Amen? Okay, so may idea na kayo. Now, ang Book of Acts po ay sinulat ito nung 60 AD. Okay? Pag sinabing AD, ito po yung after death ni Jesus Christ. So, yan po yung background ng ating, tawag nito, ng ating aklat na pag-uusapan. But we focus sa verses na ito tungkol sa paghingi. Now, balik po tayo sa topic. Kapag hindi nasagot ang panalangin mo, ano yung tendency? Sumusuko tayo, di ba? Kapag hindi nasagot ang ating mga panalangin. Kapatid, remind ko lang ulit. Don't give up. Keep praying. Huwag kang sumuko. Patuloy na manalangin. Hilingin sa Diyos na tulungan kang maging matyaga na ipagpatuloy kahit hindi mo na gusto. To persevere in prayer upang maging matyaga tayo, kailangan po natin ng ganito. Una sa lahat, persevere in prayer, meron tayong perspective or pananaw. Pangalawa, plan or plano. Pangatlo, promise or sa Tagalog, pangako. And number 4, praise or pagsamba. Now, punta po tayo sa point number 1, perspective or pananaw. So, ang pag-iisip ay nakakaapekto sa damdamin. Okay? Yung isip natin, nakakaapekto sa damdamin. Ang damdamin ay nakakaapekto sa ating kilos. Diba? Kung ano yung nararamdaman mo, yan yung kinikilos mo. Kung ano yung iniisip mo, yan yung nararamdaman mo. Kung ano yung nararamdaman mo, yan ang kinikilos mo. Okay? So, ang pananaw, ang nagtatakda kung paano tayo mag-isip. The way, yung perspective natin, dyan tayo na tawag nito, dyan na kukuha kung paano tayo mag-isip. Okay? Yung pananaw natin. So, ulitin ko, kung ano yung pananaw natin, yan ang iniisip natin. At kung ano yung iniisip natin, nakakaapekto ito sa damdamin natin. At kung ano yung nararamdaman natin, nakakaapekto po ito sa ating pagkilos. Nakuha po ba natin? Praise the Lord. So, marami sa atin ang hindi alam kung paano mag-isip dahil sa maling pananaw or maling perspective. The Bible gives us the correct and divine perspective. Ipinagkaloob ng Biblia sa atin ang tama at banal na pananaw. Hindi yung pananaw na makamundo, kundi yung kailangan natin dito, divine perspective. Okay?
Divine perspective. Sabihin mo sa sarili mo, divine perspective. Itinuro po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tamang pananaw sa panalangin. In Luke chapter 11, verse 5 to 8, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiramin muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. In 1st century po, mga kapatid, yung tahanan nila, maliit lamang na kwarto. Okay? Hindi kagaya ngayon na sobrang magaganda na yung mga bahay. Except lang kung nasa palasyo ka. Pero yung normal lamang na mga bahay, nung 1st century po, isang kwarto lang, andyan yung kusina, andyan yung higaan. So kapag nagising ang tatay o bumangon, bubuksan yung pinto, magigising po ang lahat. Diba? Lalo na kapag medyo may sakit ka sa tawag nito, yung mahirap matulog, kunting kalabog lang, gising agad, yung ganon. So ganyan yung po yung nangyayari dito. Ayaw ibigay nung kaibigan niya kasi nakatulog na sila ba? But sabi dito sa salita ng Panginoon, sabi dito, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Amen? So, kinuwento dito ni Jesus ang parables na ito tungkol sa isang hindi meron din kwento ang Panginoon dito after ng parables na ito, meron din ulit na parables ang Panginoon tungkol naman dito. In Luke chapter 11 verse 9 to 10. Parang nabaliktad ata. Okay, so hindi ko siya nasulat. Basahin ko na lamang. After ng parable na ito, dito natin makikita, di ba? Dito sa kwento na ito, na kahit tulog na yung kaibigan niya, pero ang kaibigan niya babangon pa rin kasi dahil sa pagpupumilit nito, ibibigay pa rin ng kaibigan niya ang hinihiling niya na tinapay. Now, in Lucas chapter 18 verse 1 to 8, hindi ko sinadya ko pala na hindi isulat kasi masyadong mahaba. Pero, babasahin ko na lamang. Ito ay isang parable ulit. This is the parable and this is another one na babasahin ko ay parable ulit. Ang sabi dito sa salita ng Panginoon, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So, Word of God ng Panginoon, sinabi niya dito, laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Okay? Sinabi niya sa isang lungsod, ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa kanya, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito.
At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipinagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumating sa Kanya araw-gabi? Sila'y kaya't paghihintayin niya ng matagal? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik na anak ng tao, sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa Kanya. So in this parable, nakikita niyo po, dahil sa pangungulit ng babae, ng byuda, anong ginawa ng hukom? Binigay pa rin niya. Di ba? Kahit ang hukom na ito, sinabi sa salita ng Panginoon, itong hukom na ito walang takot sa Diyos. Hindi siya makatarungan. Pero, nagbibigay pa rin siya. Paano na lang po yung ating Diyos Ama na makatarungan? Di ba? Siya ay magbibigay sa atin. Amen? Kapatid, ipagpalagay niyo na ang inyong mga sarili, kayo yung byuda. Di ba? Hopeless na. Pero, pinagbigyan pa rin ng hukom. So, pinaparealize sa atin ng Panginoon dito na kahit anong hinihiling natin sa panalangin natin, tayo po ay magpatuloy. Amen? In Luke chapter 11 verse 9 to 10, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, kaya kailangan nating patuloy na humingi, ang sabi dito sa salita ng Diyos. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So now, ito yung question. Bakit hindi laging sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin? Kapatid, ang pagtsatsaga sa panalangin ay nagpapaunlad sa ating espiritual at pagbibigay daan sa atin na makinig sa banal na espiritu. Persistent prayer is not forcing God to listen to us. It making us listen to God. Basahin niyo nga ulit. Persistent prayer is not forcing God to listen to us. It's making us listen to God. Amen. So, ang matyagang pananalangin ay hindi pagpilit sa Diyos na pakinggan tayo, kundi ang nagagawa nito ay pinapakinggan natin ang Diyos. Amen? Pangalawa, plan or plano sa Tagalog. Hindi natin malalaman ang plano ng Diyos hanggat hindi natin natutunang maghintay at ipagpatuloy ang panalangin. Ulitin ko, hindi natin malalaman ang plano ng Diyos hanggat hindi natin natutunang maghintay at ipagpatuloy ang panalangin. Marami sa atin ang iniisip na ang panalangin ay bastang humingi na lamang ng mga bagay. Ang gusto natin sa Diyos, ginagawa natin siyang genie. Di ba? Ang genie ay makapangyarihan, pero alipin siya nung taong nakapulot doon sa kanya. Di ba? Hindi po ganyan ang Diyos natin. Hindi ganyan ang Diyos natin. Na kapag nagdasal tayo, gusto natin, lahat ng ating hinihiling ibibigay niya. Ang Diyos po natin ay makatarungan. Tandaan po ninyo, tayo po ay natagpuan ng Diyos. Dapat tayo po ang sumunod sa Kanya. Huwag natin gawing genie ang Diyos. Hindi natin natagpuan ang Diyos. Ang Diyos ang nakatagpo sa atin. Kaya tayo ang dapat makinig sa Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo,
susunod tayo kay Lord. Susunod tayo kay Lord. Susunod tayo kay Lord. Amen. Kapatid, ano man ang bagay ang hindi nasagot sa ating panalangin, ay paraan po ito ng Diyos upang suriin ang ating mga puso. Suriin kung tayo ay patuloy pa din bang magtitiwala at maniniwala sa Kanya. Ang Diyos natin ay makatarungan. May bagay tayo na hinihiling na hindi niya binibigay sa atin kasi may inaayos siya sa ating ugali o karakter natin. Ano kaya yun, Lord? Ano kaya yung inaayos sa atin ng Panginoon? Kapatid, every time we pray na hindi natin nare-receive ang mga panalangin natin, tinuturuan po tayo ng Panginoon na maghintay. Amen? Minsan, isa sa mga dahilan din ay ang hinihiling natin, kaya hindi niya na ibibigay dahil hindi po ito makakaganda sa atin. Or hindi makakabuti sa atin. Or pwedeng ikapahamak natin. Kaya hindi po niya na ibibigay. Sa prayer po natin, may tatlong sagot. Yes, on the spot, meron ibinibigay agad ang Diyos. No, dahil ito ay makakapahamak sa'yo. What if na lang pag sinabi mo, Lord, bigyan mo yun sa akin yung asawa na yun, or may hinihiling ka na tawag dito, na partner. Diba? Sa mga singles dito. Sa mga single. Nagpipray ka na, Lord, bigyan mo naman akong asawa. Ang gusto mong asawa si ganito, Lord. Eh, yung lalaki yun, walang trabaho, pogi lang ang puhunan. Sa tingin mo, ibibigay sa'yo ng Diyos yun? Paano ka bubuhayin ng taong yun? Ako lang magtatrabaho para sayang ang lahi. So ano yung hinahabol nyo lahi? Kumikilos na po kayo ng inyo. Pinagpilitan, no? Minsan humihiling tayo sa Panginoon na hindi niya binibigay kasi makapahamak po sa atin. Kaya wag po kayong malungkot pag sinabi ng Panginoon no sa panalangin mo. At yung pangatlo, ang sagot sa panalangin natin ay wait. Diba? Wait. Hindi pa ito ang takdang panahon para ibigay sa iyo yung hinihiling mo. So ano yung tatlong sagot sa ating panalangin? Yes, no, and wait. Kapatid, we love blessing. Tama? Gusto natin ang pagpapala. Sino ditong ayaw ng blessing? Ayun, wala nagtaas. Kasi ako din gusto ko rin ng pagpapala. Okay? Lahat tayo ay gusto ng blessing. But there is something greater than material or earthly blessing. Okay? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Lord, bigyan mo ako ng bahay. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Pero mayroon pang mas greater dyan sa mga earthly or material na hinihiling natin. The greatest blessing of prayer is God Himself. Amen. Ang pinakamalagang biyaya ng panalangin ay ang Diyos mismo. Hanggat hindi natin nare-realize how precious, great, and good si Lord, we will not hunger for Him. Hindi tayo magiging uhaw sa Kanya. We will not know the beauty and sufficiency of God
until we lost everything. Marami sa atin ang may mga piking Diyos. Naghahanap tayo ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Kung ano yung magpapasaya sa atin, yan yung Diyos-Diyosa natin. Ano bang bagay na pumalit sa Diyos ay tiyak na magdudulot sa atin ng pagkakadismaya. Why? Humiling ka ngayon ng iPhone, Lord, gusto ko ng iPhone 17. Bago yan, di ba? Yan yung latest. Yan ang nagpapasaya sa'yo. Kung ano nagpapasaya sa'yo? Maybe, yung material things na nagpapasaya, yan ang Diyos mo. Bakit madidismaya ka? Kasi after nyan, ilang araw lang yan, tapos ka na, you want another more. Pero pag si Lord, you be contented. Magiging kontento ka. At kapag si Lord, ang pagpapala sa buhay mo, ang gusto mo lang gawin ay hanapin siya, mag-grow ka, at higit sa lahat, gusto mo magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. Amen? Kaya huwag po tayong magnasa sa mga material things dito sa mundo. Ang naisin natin ay ang presensya ng Panginoon na magkaroon pa na mas malalim na relasyon sa Kanya, na magkaroon pa na mas maraming oras para sa Kanya. Amen? Yan yung pinakamagandang pagpapala na ating matatanggap sa ating panalangin. Hindi ito kailanman natutupad ang pangako na gusto natin sa Kanya. Pero naniniwala ako, ang salita ng Panginoon ang panghawakan natin. Why? Dahil ang Diyos lamang ang nangangako na hindi napapako. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Kung sa tingin mo, yung kaibigan mo, yung asawa mo, yung wife mo, yung magulang mo, pinangakuan ka tapos napako, ang Diyos hindi. Kaya kailangan natin magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Para mas lalo nating maunawaan yung pananaw natin o perspective natin sa ating panalangin. At higit sa lahat ng pangalawa, yung plano ng Diyos. Hindi natin mararanasan ang magandang plano ng Panginoon kung hindi tayo patuloy na manalangin. Amen? Ulitin ko, we love blessing, but there is something greater than material or earthly blessing. Tingnan po natin yung buhay ni David. Bakit pa ulit-ulit? Ayun. In Psalms or Awit 27 chapter 4, ang sabi dito, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at doon humingi sa Kanya ng patnubay. Bababa po ako sa verse 3. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sa lakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Okay. Sa prayer na ito ni David, nung kabataan niya, hinahabol siya dahil gusto siyang patayin ni Saul. Diba? Gusto siyang patayin ni Saul. Maaaring nadismaya o nanghina at na-depress din si David. Pero hindi siya tumigil sa pagdasal at paglapit sa Diyos. The presence of God na maranasan niya ay isang pagpapala para sa kanya. No, kapatid, kailan mo huling naranasan ang presensya ng Diyos?
Nakakita ka lang ba ng pagpapala or answer prayer or sinagot ng Diyos ang panalangin mo? Doon mo ba naranasan ang presensya ng Diyos? Ay, totoong ang Diyos, nasagot niya ang aking panalangin. Ganon? Ganon ba natin mararanasan ng Diyos? Kung ganito po ang ating thinking, mali po ang pagkakakilala natin sa Diyos. Kapatid, learn to seek Him more para mas lalo mo siyang makilala, para mas lalo mong maunawaan kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo. In awit chapter 27:13, naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ang aking masasaksihan. Si David po, inihiling, ang masaksihan ay ang kabutihan ng Diyos. Kahit hindi sinagot ng Diyos ang kanyang hiling, na Lord, that time kasi, di ba, hinahabol siya ni King Saul para patayin. Kaya ano hinihiling niya sa Panginoon? Iligtas mo ako, Lord, sa kamay ng mga kaaway ko. Pero dito sa awit 27, na sabi niya dito, naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ang aking masasaksihan. Kasi hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Dito natin makikita sa karakter ni David, ang gusto niya, yung maayos yung karakter niya. Yung gusto ni David dito ay maranasan ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag po tayo ay nanalangin, nakikita po yung karakter natin, nakikita po yung puso natin. How to surrender our prayer to God, or how to surrender kung ano man yung hinihiling natin sa Diyos. Alam niyo po sa totoo lang, yung paglapit natin sa Panginoon, yung pakikipag-usap natin sa Panginoon, that's a blessing already. Kasi sinisik mo na siya eh. Hinahanap mo na siya. Hindi mo pa nakamtan or nakamit yung prayer mo, yung hiniling mo sa Kanya. Pero ang paglapit mo sa Kanya at makikipag-usap mo ka sa Kanya, that's a blessing. Bihira po ang taong nagdadasal. Bihira po ang taong lumalapit sa Diyos. Pero po may mga tao, kapag nagdadasal, tampururo. Kapag hindi binigay, tatampo agad. Naiinis. Parang ako na naman ulit yung makasalanan dito, Lord. Kasi dumating ako sa time na may hinihiling ako sa Diyos, hindi niya binigay, nagtatampo ako. Minsan hindi ko na siya kinakausap. Yan yung naranasan ko. Praise the Lord, hindi niyo naranasan yan. Naranasan ko kasi yan eh, na magtampo sa Diyos. Pero nung ako pa ay hindi Kristiyano, hindi ko pa naunawaan kung ano po yung meaning ng panalangin. Tandaan niyo po ha, even si Jesus po, nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane, ang gusto niya, natanggalin yung tawag nito, natanggalin yung kopa, or tanggalin yung nararamdaman niya. Pero anong sabi niya at the end of his prayer? Kalooban mo pa rin ang masunod. Kahit nag-aas tayo ng prayer, at the end of our prayer, dapat natin maintindihan na kalooban pa rin ng Diyos ang masunod, hindi yung atin. Amen? In awit chapter 27:14, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag maghina, kay Yahweh tayo magtiwala. David learned to wait. God's plan was to mature David to be king. Natutunan po ni David na maghintay. Kasi po ang plano ng Diyos
ay hubugin si David sa kanyang karakter upang maging hari. Kayo kapatid, siguro hindi pa binibigay ng Diyos ang inyong mga magkahilingan. May mga prayer kayo na hindi pa sinasagot ng Diyos iyon. Maybe meron siyang ayusin sa inyo. Ano yung dapat ayusin ng Panginoon? Lumapit ka sa Diyos. Lord, bakit hindi pa nangyayari yung prayer ko? Ano yung gusto mong gawin ko? Ano yung gusto mong pang matutunan ko? Ano yung tinuturo mo sa akin? Dapat meron tayong ganong puso. Hindi yung pag nagdasal tayo, Lord, bakit ang tagal-tagal naman? Bakit until now wala pa rin? 25 years old, Lord. Nag-pray na ako na bigyan mo ako ng asawa, Lord. Dumating na ako, 50 years old na ako, wala pa rin. Ang tagal-tagal, Lord. Grabe kay Ate Jill. 49 pa lang si Ate Dio. 19 pa lang ako yung win. Di ba? Ano kayang gustong gawin ng Panginoon sa atin? Maybe hindi niya tayo bibigyan kasi gusto ng Panginoon. Siya lang ang ating mamahalin. Ate Dio? Amen. Wala kasi si Ate Melay dito eh. May kasama. Kasama mo rin ako. Ate Lynn? Ate Ivy? Yumi? Maraming single dito. Alam mo po yung prayer ko. Nagpipray din ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng asawa. Hindi boyfriend. Siyempre, asawa na. Oo. Pero sabi ko kay Lord, kung itong ibibigay mo sa akin, ay makakahadlang sa paglilingkod ko, huwag na lang. Di bali na lang, Lord. Masaya na ako. Hindi naman po ako nag-iisa. Marami namang single dito sa Journey Church Bahamas. Magsama-sama kami. Diba? Ganon. So minsan, may mga kahilingan tayo na hindi talaga natutupad. Kasi ang gusto ng Panginoon ay para sa kabubuti natin. Diba? Malay mo, pag humiling sa atin, bigyan mo ko ng asawa, Lord. Binigyan pala siya ng asawa. Tapos, nagkaanak si ate doon ng marami. Tapos, hindi na tumubo. Nagka-problema pa. Si Ate Dio. Baka lahat ng cherry pear, binili na ni Ate Dio para ipainom doon sa kanyang mga anak. Kaya po hindi binigyan si Ate Dio ng mga papangasawa kasi para hindi na siya mahirapang bumili ng cherry pear. Nahirapan na ako. Nahirapan na ako nagpabili ng cherry pear ng So sometimes, yung kahilingan natin, yung kahilingan ko rin na magkaroon ng asawa, baka yun yung makaka-apekto sa akin sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya hindi niya binibigay. Amen? Kaya kung may hinihiling ka ngayon na gusto mo magkaroon ng partner, baga it's time for you to change your prayer. Pero we don't know. Si Lord pa rin po ang nakakaalam na magandang plano para sa atin. Sometimes, ang hinihiling natin sa Diyos ay ang magandang plano, ang maganda para sa atin. Pero minsan, hindi niya binibigay din kasi may maganda siyang plano para sa atin. Amen? Ganyan ang Diyos. Kaya wag tayo dumepende doon sa plano na para sa atin, na maganda para sa atin. Dumepende tayo sa plano ng Diyos kasi naniniwala ako ang plano pa rin ng Diyos ang makabubuti sa atin. Amen? In 1 Samuel 26 verse 9 to 11, dito sinabi ni David, ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya. Maaaring sa sakit o digmaan. Huwag nawang idulot ni Yahweh, napatayin ko ang kanyang piniling hari
kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo. So, alam naman natin, pangatlong beses ko na ito ulitin, hinahabol si David ni King Saul para patayin. Di ba? Okay. Ang kahilingan ni David ay proteksyonan siya ng Panginoon laban sa king na ito, na si King Saul. Chance niya na ito, supposed to be, chance na ni David na patayin si King Saul para maging hari siya. Kasi pag namatay si King Saul, siya na yung susunod na hari. Pero ano sinasabi diyan sa salita ng Panginoon? Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili niya. So andun pa rin yung pag-honor ni David sa kay King Samuel as a hari. Now, dito natin makikita matapos ang pagtakbo or pagtago ni David dito, pwede niya nang, alam mo sa totoo lang, 2 beses or 3 beses, I could not remember, 2 beses sa pagkakaalam ko, 2 beses pwede niya nang patayin si King Saul. Una, yung umiihi si King Saul doon sa kuweba, pwede niya yung tigbasin, di ba? Patay. Pangalawa, yung natutulog si King Saul. So may chance siya na patayin. Pero, si David, naniniwala pa rin siya at naintindihan ni David ang kapangyarihan ng panalangin na nangangailangan po ng pananampalataya. Ang paghihintay sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya nakikipag-kompromeso. Hindi niya hinayaan na mangyari sa kamay niya ang kanyang panalangin sa Diyos. Hindi niya hinayaan na sa panalangin niya, kikilos ang mga kamay niya. Sometimes nananalangin tayo na tayo ang kumikilos. Diba? For example na lang nito. Lord, wala po akong pera. Kailangan ko po, tawag nito, short po ako, Lord. So, anong ginawa mo? Hindi ka naghintay na mag-provide ang Panginoon. Nangutang ka. So, sino ang gumawa ng aksyon? Ikaw. Alam niyo po mga kapatid, nung time na umuwi po ako ng Pilipinas, magkano lang yung pera ko? Nasa 50,000 lang po yung pera ko. Sabi ko, Lord, by faith po ang pag-uwi ko. Papa-check up ko pa yung tatay ko. 50 something lang ang pera ko. Sa tingin nyo, mabubuhay kayo ng 50,000 sa Pilipinas? Hindi. Alam niyo po mga kapatid, praise the Lord lang, kasi nung time na umuwi ako ng Pilipinas, nagbigay din yung Journey Church Bahamas sa gagastusin ko sa pagpunta ko ng Jensen, kaya ako na tawag nito, na commission na sa pastor. Pagbalik ko po ng Cebu, kailangan ko po ulit asikasuhin yung medical ng tatay ko. Wala na po akong pera. And I pray to God, Lord, ikaw na pong bahala. Alam niyo po mga kapatid, kinabukasan po, may tumawag sa akin. I-check ko yung aking account. Meron pong nagbigay. 60 check po. Times 2 sa naiuwi kong pera. Napagamot ko ang tatay ko, naiuwi ko ng Iloilo, at napa-hospital ko pa siya. Sabi ko sa Panginoon bago ako umuwi, Lord, hindi ako mangungutang. Ikaw na ang bahala. Tinawag mo ako dito, manampalataya ako, gagawa ka ng kaparaanan. Si Lord kumilos. Namatay po yung tatay ko.
nasa US po ako. 2 araw pa lang po ako sa US. Namatay ang tatay ko. And praise the Lord kasi ang amo ko napakabait. Binook ako agad ng ticket, pabalik ng Pilipinas. Hindi pa ako, alam mo yung hilo-hilo ka pa sa pagta-travel mo, tapos travel ka na naman ulit pabalik ng Pilipinas. Dahil namatay ang tatay mo. Natuwa naman po ako mga kapatid kasi sinagot naman talaga ng amo ko yung funeral ng tatay ko. Pero ang nangyari po, libing na ng tatay ko kinabukasan, kailangan ko nang bayaran yung funeral ng tatay ko. At hindi maililibing yung tatay ko hanggat hindi ko po nababayaran yung funeral na yun. I asked a friend, sabi ko, baka tulungan mo naman ako makahanap ng pera. Kasi kailangan ko talaga ng pera. But si Lord napakabuti. Hindi niya hinayaan na ako'y mangutang. Another blessing ulit. Nakita niyo po kung paano tumugon ang Panginoon kapag manampalataya lang tayo. He is so good. So dito ko makikita na ang dasal na may pananampalataya. Hintayin mo ang pagkilos ni Lord. Alam niyo po kung isa-isahin ko lang ang kabutihan ng Panginoon doon sa mga dasal ko, baka bukas na po tayo matapos. Sa sobrang dami na pinaranas sa akin ng Panginoon kung gaano siya kabuti. At yan po dapat ang ating panghawakan. Balik po tayo kay David. Si David po, pwede niyang, ang panalangin niya, pwede siyang kumilos para makuha na yung panalangin niya, di ba? Pwede niya nang patayin si King David. Si King Saul, sorry. Pero anong ginawa niya? Naniwala siya sa kapangyarihan ng kanyang prayer na ang Diyos ang kikilos pa rin sa pagkamatay ni King Saul. Nangyari na maging king siya ng Israel sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pagkilos niya. Amen? Ganyan po kabuti ang Panginoon. Naging king si David, hindi dahil sa kagagawan niya, kundi sa plano ni Lord sa buhay niya. Naniwala siya sa kaparaanan at pagkilos ng Diyos. Kapatid, persevere in prayer o pagtsatsaga sa panalangin, ang resulta nito ay makikita natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pangatlo, promise or pangako. Balikan po natin yung main verse natin. Hindi ko na naman siya nasulat. Yung main verse natin, Lucas 11, chapter 9, verse to 10. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ang Diyos ay nangako. Ang Diyos lang ang tumutupad ng pangako niya. Kung ang tao hindi tumutupad sa pangako niya, iba ang Diyos. Ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako at totoo siya sa kanyang salita. Basahin po natin ito. Pwede nyo bang sabay-sabay basahin ang verse na ito? Bibigyan pa ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog. Kayo mga sasama ay marunong magbigay ng mabubuting paloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen.
So sa puso ng isang ama, hindi niya ito ibibigay sa atin kung hihingi tayo ng maling bagay. Sasagutin lamang ng Diyos ang ating panalangin kung ito ay para sa ating kabutihan. Ang banal na Espiritu ang pinakamalaking regalo na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kapag mayroon na tayong Espiritu ng Diyos, mayroon tayong kapangyarihan at buhay na walang hanggan. Walang mali sa paghahanap ng kaligayahan, ngunit madalas nating hinahanap ang tamang bagay sa maling lugar. Ang kaligayahan ay matatagpuan lamang natin kay Jesucristo. Humihingi tayo ng maling bagay, ngunit ang pangako ng Diyos ay ibibigay na niya. Ibinigay na niya. He already give what is best for us. The qualifications of God's promise to answer our prayers is God's will. Ang bunga ng persevere in prayer natin, hindi material things o mga bagay na magpapasaya sa atin, kundi ang presensya ng Diyos. Ang paglapit natin sa Kanya, ang relasyon natin sa Kanya. In 1 John chapter 5:14, bilisan ko na lamang po. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Dapat nating maunawaan, mga kapatid, na ang kalooban ng Diyos, ang pangako ng Diyos, patuloy natin itong, patuloy tayong hihingi sa Kanya hanggang sasabihin na sa atin ng Diyos, tumigil ka na sa pagdasal. Kapatid, we keep on claiming it until God tells us to stop. Ipinapakita ni Elijah ang kapangyarihan or the power of claiming God's promises. In James chapter 1:17, ang lahat ng mabuti ay ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyang may dilim dahil sa pagbabago. He was said to be effective in prayer. In James chapter 5 verse 16 to 18, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias o si Elijah ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Dahil si Elijah ay nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa unang tingin natin si Elijah or si Elias ay tila isang makapangyarihang tao. Hanggang sa maunawaan natin na ang lumang tipan or Old Testament hindi binibigyan po ng lumang tipan ng credit si Elias sa hindi pag-ulan. Ito ay pangako ng Diyos na konektado po sa mensahe para kay Haring Ahab na magsisi sa kanyang kasamaan pagkalipas po ng 3 taon. Pagkalipas ng 3 o kalahating taon, sinabi ng Diyos kay Elias na ipaalam kay Haring Ahab na magpapadala siya ng ulan. Mababasa po natin sa 1 King chapter 8 verse 1. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab, malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. Kaya, magpapadala ng ulan, kayang magpadala ng ulan ng Diyos kahit walang Elias. Pinapayagan niya si Elias na maging kanyang katuwang sa pagtupad ng kanyang gawain. In 1 Kings chapter 18 verse 41 to 45, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom, narinig ko na ang pagbuhos ng ulan.
Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala pa akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinasabi ko, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw na pasigaw ang utusan, may nakikita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumabas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Nais niya na tayo ay maging maalalahanin sa panalangin. Hindi dahil may kapangyarihan tayo, kundi dahil binibigyan niya tayo ng pribilehiyo na makipagtulungan sa Kanya. At sino ito? Ang ating Panginoon. Ipinapakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan kapag tayo ay nagtsatsaga sa panalangin. Kapatid, God wants us to be prayerful not because we have power. He giving us the privilege of partnering with Him. Makikita natin ang pangako ng Diyos if we persevere in prayer. Panghuli, praise or pagsamba. When God says no or wait, we praise Him. We thank Him in advance. Persistence prayer says, I will continue to pray until God's answer my prayer, or tells me to stop praying. Whatever His answer, I will praise and thank Him. Kapag sinabi po ng Diyos na hindi, or maghintay, pupurihin pa rin natin siya. Amen? Sinasabi ng Diyos sa kanyang mga tao, or to His people, kung kailan titigil sa pagdasal. Sinabi po dito ng Diyos kay Pablo, in 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 8, para sa kabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang Espiritu ang nagkakaloob nito. Ipinagdasal po ni Paul ng paulit-ulit na alisin ng Diyos ang tinik sa laman or thorn in the flesh. Isang pisikal na karamdaman. Siya ay nakaranas ng pisikal na kirot. Kumbaga, ito ay physical discomfort. God will sacrifice our physical discomfort for our character para ma-develop po ang ating character. God cares more about our eternal good than our physical discomfort or physical comfort. God allowed Paul to go through this kind of pain to keep him from exalting himself. For God, humility is a greater blessing than physical comfort. Para sa Diyos, ang kababaang loob ay mas malaking biyaya kaysa physical na kaginhawaan. Amen? We will persevere in prayer when we believe God is good. In Psalms chapter 34 verse 10, kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kayawi ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya di nauudlot. Paul was given something better. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10, ang sabi sa salita ng Panginoon, ang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng mananampalataya sa Diyos. At sa iba, ang kapangyarihan
magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at sa iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. In exchange for physical pain, God give him grace and power. What God has for us in light or eternity is much better than we have in this world. Dito po ako magtatapos. Persevere in prayer. Ibig sabihin, ang mensahe po ng Diyos sa atin sa umagang ito ay magpatuloy sa kabila ng hirap. Tinuturo sa atin ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit pa hindi nasagot ang ating mga panalangin or ang ating mga dasal. Perspective. Ibig sabihin, tamang pananaw sa ating panalangin. In persevere in prayer, kailangan po magkaroon tayo ng tamang pananaw, tamang perspective sa ating panalangin. Pangalawa, dapat maintindihan natin na may plano ang Diyos. Hindi tayo dapat tumigil sa panalangin para makita natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. At pangatlo, promise or pangako ng Diyos. Ang Diyos ay totoo at tumutupad ng Kanyang pangako. Ito ay ang kabutihan para sa atin. Kaya kung ang panalangin mo, ang panalangin natin ay hindi pa tinutugon ng Diyos, ito ay dahil meron siyang gustong gawin sa atin. Ito ay para sa ikabubuti natin. Maayos pa ang ating ugali, maayos pa ang ating karakter. At pang-apat, praise at pagsamba. No or wait man ang sagot sa atin mga dasal, patuloy nating sambahin ang Diyos dahil ang kalooban pa din ng Diyos ang masunod sa buhay natin at hindi ang kagustuhan natin. Matuto po tayong magtiwala sa Diyos like David. Matuto tayong mag-surrender sa Ama like Jesus. Hindi man sinagot ang dasal ng ating Panginoon, pero ang gusto niya, kalooban pa rin ng Diyos ang masunod sa buhay niya. If we pray at hindi nasunod at hindi natugunan ng Diyos ang ating panalangin, Lord, let your will be done. Kalooban mo pa rin ang gusto naming masunod sa buhay namin at hindi yung kagustuhan namin. Yes, Lord, maganda ang kagustuhan namin para sa amin, pero mas maganda ang plano mo para sa amin. Hallelujah.